Dahil kapag po natin pinapahayag ang ating pasasalamat, ipinapahayag po natin ang ating pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Paglapit sa Diyos na may pusong nagpapasalamat at kumikilala sa Kanyang kabutihan. Mabigat po ba sa loob na kung saan ay, God, thank you po, pumasa ako sa exam. Hindi, minsan may ugali ang tao, no? Kung hindi ako nag-aral mabuti, naku, siguro hindi ako pumasa. Andun yung pagmamayabang sa puso. Pero sino nagbigay sa'yo ng katalinuhan? Kanino ka lumapit? Yun ay isang paraan na kung saan nagpasalamat ka at pinakita mo na may Diyos na nagtitiwala ka at nananampalataya ka na ibibigay sa iyo ang iyong kahilingan. Ang tunay na pasasalamat sa Diyos ay makikita sa pamumuhay na inaalay sa Kanya. Mahirap sa isang Kristiyano ang mabuhay sa sanlibutan ito, na kung saan ay lumalakad tayo. Madalas tayo ay nahuhusgahan ng iba. Member yan ng Church of Christ, New Testament. Okay? Pero tignan mo, ang yayabang, punong-puno yung bahay ng ganito. Hindi pala bati, hindi pala palatulong sa kapwa. Damot. Nadamot daw. Okay? Tanggal na si Ninoy yung salamin bago lumabas yung pera sa pitaka. Paano po tayo namumuhay? Paano po tayo? Okay. Hindi naman po sinabi na kung saan pag nagpapasalamat ako, 50%. Na iba pala po ako kasi mayroong mga kapatiran na, at ibang mga kapatiran na itinuturo pa rin yung po yung tithings na 10%. 10%. Sa ibang topic po natin yun, na kung saan ay i-discuss. Kailangan ikapo bilang pasasalamat sa Panginoon. Mandatory. Yung po yung tinuturo daw. Bibigyan linaw ko din po yun sa takdang panahon. Hindi naman sinabi na kung saan ay kailangan ay ibibigay natin ang kabuuan. Ano bang stand natin na pinuro noon? Ika po, nadinidig ka dito sa atin. Hindi po na inutos sa panahon ng bagong tipan ang ibibigay mo yung ikapu na yun. Ngunit yun ay ginagawa sa ilang mga organisasyon yan. Minsan po, hindi ba kapag po tayo ay may konting kabuhayan, ulam na lang binigay natin sa ating kapitbahay, isa pong paraan ng pasasalamat. O hindi ako nagbigay ng 1,000, 100 sa ating dito. Pero nagbigay ka po kay ganito, ganito. Isa po paraan ng pasasalamat yan. Hindi po tayo sinusukat sa laki ng binigay mo dito, pero wala tayo pagmamahal sa kapwa natin. Di ba po, ako katwiran ko po, kapag nilagay na po ito dito, ito ay para sa gastusin sa ating kapitbahay. Pero yung personal po, pag binigay mo ng layo-layo sa tao yan, walang makakakontrol sa'yo. Because yun ang iyong initiative. Yun ang gusto mo. Doon mo pinapakita yung pagmamahal mo. Doon mo pinapakita yung pasasalamat mo. Maraming paraan na pwede natin ipakita ang ating mga pasasalamat sa iba't ibang paraan ng ating pamumuhay. Kung hindi pera, sabihin na natin, pakikisama sa kapitbahay, sa kaibigan, paraan pa rin po yan ang pasasalamat. And in return, nakakatanggap po tayo sa good deeds natin ng maganda rin galing sa ibang tao. Nakita niyo po ibig ko sabihin, ang pasasalamat ay hindi lamang po sa paraan na kung saan
ay sa ibang bagay. Marami pong paraan upang ipadama natin ang ating pasasalamat sa iba't ibang paraan ng pamumuhay. Sa paraan ng ating pagsasalita. Kaya ba yung tipong mga Kristiyano na palamutan? Sa paraan ng ating pagkilos. Kayo po ba yung typical yun na para makabunggo ka, walang pakiilan? Ako po ay very observant kasi nga po ako, bahagi ng aking may tinuturo yung moral conduct sa mga bata. Sumakay ka po ng jeep ngayon. Yung pong senior na dapat nasa dulo lang, uupo, ang gagawin ng mga bata-bata, mumove doon sa upuan ng senior, at yung senior pupunta doon sa malapit sa driver. Di ba po may batas nakalagay doon ang senior sa unang upuan? Papansin ko po yun. Kawawa, no? O, sinasabi po, paano ang magmamahal sa kapwa ko yung senior pinabayaan mong pumunta mula doon sa dulo. Isa mag-aabot ako ng bayan, makisuyo po. Sasabihin nung nauuna, biglang tatalikod, tutut. Dinedboy pakisuyo ko magbabayad, pakiabot po ng bayad. Dined ba ako, kunwari busy sa cellphone? Ano na po ba ang paraan? Okay. Ganun po ba mga Kristiyano? Hindi ganun, anak. Dapat sa mga kilos ninyo, sa pagsagot sa magulang. Ilan kaya dito ang, sino po ang may anak dito para sagot sa ano? Ba't may inuubo? Ako lang nga inuubo, uso ang super, flu. May tatamaan ba? O sorry, baka may tatamaan ako. Ang pasasalamat ay isang paraan din kung paano tayo makikitungo sa ating kapwa. At ang pasasalamat po, ang pinakamalaking importanteng bagay na dapat nating isabuhay ay kung paano ang tapat na pagsunod natin sa Diyos sa araw-araw. Simulan natin ang bawat araw ng may pasasalamat. Ang simpleng gawain ito ang nagpapakda ng positibong diwa para sa ating buhay. Kilalanin natin yung lahat ng tinatanggap nating biyaya, maliit man ito o malaki. Maglingkod tayo sa ating kapwa ng walang pag-iimbot. Bahagi po yan ng ating mga pasasalamat. Iba't ibang kaparaanan ng ating pasasalamat. Pati po yung kung minsan may ginawa sa atin ang Panginoon, kunwari may ginawa sa ating maganda sa buhay natin. Pinanalangin ko kunwari yung anak kong salbahe. God, sasawang-sawa na ako sa ugali ng anak ko na to. Pwede po ba? Regalo mo na sa akin to, sana bumait. Mahabang panahon mo siyang pinanalangin. Nakita mo, nagkaroon ng pagbabago. At nung mapatunayan mong dininig ng Panginoon ng iyong kahilingan, yung pag-share pala po ng kwento ninyong maganda na nangyari sa buhay nyo, na himala, na galing sa Panginoon, yan ay isang uri ng pasasalamat. Sharing ng benefits, sharing of what God did to your life. Isang uri pala po yan ng pasasalamat. Kaya madalas ang nadidinig lang natin yung thank you God. Ganun na yung verbal. So, dahil dito po pala, kapag tayo ay nagbigay ng inspirasyon at magpalakas ng loob ng iba, marami tayong nailalapit pa sa Panginoon. Kaya importante po sa isang Kristiyano na patuloy tayong magnilay-nilay sa mga salita ng Diyos.